May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi Kasalanan ang Maging Anak ng Alila. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Ang daya niyo naman, Nay. Sabi niyo, attend kayo sa graduation ko. Sabi niyo, kayo ang magsasabit ng medalya sa akin. Pero bakit ganon? Umalis lang ako para kunin yung toga ko. Pagdating ko, wala na kayo. Bakit ganon? Paano na ako ngayon? Beverly, magang-magana mga mata mo sa kaiiyak. Tama na, iha. Tama na. Sir Drigo, wala na po ang nanay ko. Wala na nga si Itay. Pati si Inay, iniwan din po ako. Tanggapin mo na lang, Iha, na marahil hanggang dito na lang ang buhay ni Seni. Hindi na po ako masasabitan ng medal ni Inay. Ibibigay ko pa naman po sana ang medal ko sa kanya. Yung pala, hindi na niya makikita yun kahit kailan. Narito naman kami ng Ma'am Lucita mo. Kami na lang ang magsasabit ng medalya sa'yo sa graduation mo. Sir? Oo nga. Sasamahan ka namin sa araw na yon. Kaya huwag ka na umiyak, ha? Sabayan mo na lang kami maghapunan. Kaninang umaga ka pa hindi kumakain. Baka magkasakit ka. Sayang naman kung hindi ka makararating sa graduation mo. Ay, Jack, na kung nakikita ka ng nanay mo, malulungkot siya pag nangyari yun. Lucita, nakabili ka na ba ng stock natin ng Pride detergent? Oo, Rodrigo. Alam ko, kailangan natin yon. Kaya hindi ko nakalimutan bilhin na mag-grocery ako. Mabuti naman. Si Marita kasi yung laging bumibili nun para sa atin. Teka, di ba sabi mo masakit ang ulo mo? Bakit ayaw mo pa matulog? Hindi kasi maalis sa isip ko si Beverly. Aawa ko sa kanya, Drigo. Pareho lang tayo ng nararamdaman. Pero ano magagawa natin? Wala na nga si Seni.
Hindi nga natin alam na may sakit pala siya sa puso. Siguro inilihim niya yun. Para wag tayong mag-alala, lalo na si Beverly. Nasaktan ng labis yung bata. Mahal na mahal siya ng kanyang anak. Siya ang inspirasyon ni Beverly. Drigo, tulungan natin si Beverly. Wala na siya matitiran ngayon eh. Hindi talaga tayo nagbabago. Maski sa pagpapasya, pareho tayo. Ibig mong sabihin, yun din ang naisip mo? Oo. Gusto ko siyang alukin na ituloy ang trabaho dito ng kanyang ina. At pag-aaralin naman natin siya. Ay, maganda yun. At palagay ko, mapapapayag natin siya. Sir Drigo, Ma'am Lucita, magpapaalam na po ako sa inyo. Ha? Bakit naman? Kasi po, wala na po si inay. Kalabisan na po kung mananatili pa po ako dito sa bahay ninyo. Dumito ka na lang. Wala ka namang ibang matitiran. Po, nakakahiya po sa inyo. Ganito na lang. Kung papayag ka, ikaw na magpatuloy ng trabaho dito ng nanay mo. At pag-aaralin ka naman namin sa kolehiyo. Po, gagawin niyo po yun. Batang ito. Oo. Kahit ano pang kurso ang ibig mong kunin. Maraming salamat po, sir. Ma'am, maraming salamat po. Hindi ko po sasayangin ang tulong ninyo. Daddy, bakit naman ganon? Bakit pinatira niyo dito ang Beverly na yun? Dana, naging tapat na kasambahay natin ang nanay niya. Pumanaw nga sa panahon ng trabaho eh. O di sana binigyan niyo na lang ng konting pera. Mabuti na yung dumito siya. Makapagtatrabaho na siya, makapag-aaral pa. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. What? Oh. Pag-aaralin niyo siya sa college? Wala namang masama doon, anak. Pero Mommy, Daddy, malaking gastos ang magpaaral sa college. Baka mamaya mahirapan kayo. Sige, kayo rin inaalala ko. Nagbibiro ka ba? Alam mong kaya namin magpaaral. Kahit ilang tao pa. Mamaya mo lumaki pa ulo nun. Palagay ko hindi mangyayari yun. Dahil pinalaki ni Senny si Beverly na mabait at mababang loob. Masipag at matalino pa siya. Kaya hindi nakapanghihinayang na tulungan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano bang problema, pinsan? Bakit ka na pa rito? La, gusto ko lang magpalipas ng samaan ng loob, Kuya Steven. Masama ang loob mo? Kanino? Kina Mama at Daddy. Ha? Ay, bakit naman nagtatampo ka sa kanila? May hiningi ka ba sa kanila na hindi binigay? Wala. Hindi naman pwedeng hindi nila bigay yung gusto ko. Lalo ako magagalit. Oo, spoiled ka eh. Eh ano nga ba yung pinagtatampo mo sa kanila? Sinamahan nila si Beverly sa graduation niya. Binili pa nila ng damit at sapatos. Oo nga. Kakainis. Graduation nga pala ngayon ng magandang anak ni Aling Senny. Yung namatay niyong katulong. Ang balita ko pa, may award siyang tatanggapin. Wala ko pa kailam. Ito naman nabanggit ko lang eh. Kahit marami pa siyang medalya, hindi pa rin magbabago ang katotohanan ng anak pa rin siya ng alila. Sobra ka naman, Dana. Ka naman ganyan? Ulila na nga yung tao, inaapi mo pa. Eh kasi kahit noon ba, ayoko na sa kanya eh. Kaya hindi ko siya pinapansin eh. Talaga naiinis ako doon. Dahil sa amin na siya magtatabaho ngayon.
O ano? Nabusog ka ba sa dinner natin, Beverly? Opo, ma'am. Salamat po sa inyo. Ibinili niyo na nga po ako ng mga gamit. Sinamahan niyo pa po ako ngayong graduation ko. Tapos, kumain pa tayo sa labas. Ay, naging masaya naman kami sa pagsama sa iyo, Iha. Akala nga nila, kami ang parents mo eh. Kaya binati rin nila kami. Kaya ngayon, ako na lang mag-isang magde-dinner. Mommy, Daddy. Kasi, kumain na kayo sa labas kasama niyan. Ay, anak, pasensya ka na sana. Minsan lang naman ito. Oh, sana nga minsan lang. Dahil hindi naman tama na masiintindihin niyo pa yung anak ng alila natin. Kesa sa akin, ano? Dana, hindi ka namin tinuruan ng ganyang pananalita. Ha? Basta, Beverly, pumasok ka na sa silid mo ha. Kami na ang bahala dito. Opo, Ma'am Lucita. Hindi ka dapat nagsalita ng ganun sa kanya. Wala siyang ginawang masama. Napasaya pa nga niya kami dahil inakala na marami na anak namin siya. At nagbigay ng karangalan sa amin. Buisit talaga. Buisit. Sa akin pa nagalit. Ako na nga agrabyado. Nakapagsapit lang sila ng medalya dun sa anak ng dati nilang alila. Tuwang-tuwa naman sila. Hindi naman nila kamag-anak yun. Para pag malasakitan. Hindi ako papayag na maulit pa ito. Hindi! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Papasok ka na ba sa office, Rigo? Oo, late na nga ako eh. Akala ko kasi sasabay sa akin si Dana. Kaya hinihintay ko. Nalaman ko na lang kay Beverly na nauna na pala siyang umalis sa akin. Nako. Nagtatampo pa rin sa atin ang batang iyon. Hindi pa rin niya ako kinikibo. Kahit nagkakasama kami dito sa bahay. Natuto na siya magtanim ng sama ng loob. Ganong hindi naman natin itinuro sa kanya yun. Nahihiya tuloy ako kay Beverly dahil sa ugali ng ating anak. Kausapin natin si Dana, Rigo. Lambingin. At saka paliwanagan. Baka naman this time, maunawaan niya na tayo. Ano? Ayaw mo pang umuwi? Bakit? Mainis lang ako sa bahay namin. Kaya gusto ko muna magpalipas ang oras dito sa park, Joseph. Sino ba kagalit mo sa inyo? Di ba wala ka namang kapatid? Oo nga, wala. Solong anak lang ako. Ang kinaiinisan ko doon, yung anak ng dati naming Chimay, Ha? na tinutulungan ngayon ng parents ko. Kinuha siya ni na mami at daddy na maging Chimay din namin. Dahil patay na yung nanay niya. Ulila na pala siya eh. Hindi ka dapat mainis sa kanya kasi kawawa yun. Basta, mabigat ang dugo ko sa babaeng yun. Ayoko siya nakikita. Ayoko. Ay, kayo na pala, Ma'am Dana. Gusto niyo na po ba mag-dinner? Maghahain na po ako. Hoy, kung gusto kong kumain, sasabihin ko ha. Huwag kang epal. Opo. Sorry po, Ma'am. Bakit ngayon ka lang umuwi, Dana? Gabi na. Namasyal kami ng friends ko. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, kung gagabihin ka, tatawag ka o mag-text sa amin. Hindi mo ginagawa. Sige. Pagalitan niyo ako sa harap ng Chimay natin. Para pagtuunan niya ako. Pagalitan niyo ako! Hindi na nga kaya magkasundo sina Dana at Beverly? Mga nagsiganap
Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Beverly. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Luceno. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Hindi kasalanan ang maging anak ng alila. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi kasalanan ng maging anak ng alila. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Handa na po ang breakfast niyo, Ma'am Lucita. Kumain na po kayo. Salamat, Iha. Sina Dana Trigo? Si Ma'am po, kanina pa umalis. Si Sir naman po, kaaalis lang po. Hindi na naman pala sila magkasabay na umalis. Nahiya po ako sa inyo ni Sir, Ma'am. Oh, bakit naman? Kasi po, parang nagtatampo sa inyo si Ma'am Dana dahil sa akin. Ayoko po sanang mangyari yun. Pasensya ka na sana, ha? Spoiled kasi si Dana eh. Ang gusto niya, siya lagi ang pinapansin namin. Pero hayaan mo, masasanay din yun sa'yo. Magbabago rin siya. Oh, Dana. Nandiyan si Clotilde. Ang kaibigan kong kinukunan mo ng mga product from Hong Kong and Korea. Marami siyang dala. Gusto niya makita mo yun. Wala na akong pera, Mami. Bus ng allowance ko. Bumaba ka na, tingnan mo. Ako na bahala dun. Triga? Kayo magbabayad lahat ng magugustuhan ko doon? Of course. Anak kita At kaya kami nagsisikap ng daddy mo para sa'yo.
Kasi parang pinagpapalit niyo na ako sa iba eh. Hindi pwede mangyari yon, anak. Kaya huwag kang mag-isip ng ganon. O sige na, bumaba ka na doon. Hinihintay ka na ni Clotilde. Kaya pala niyaya mo akong mamasyal dito sa park para ma-display ang mga bagong binili sa yung gamit ng parents mo. Talagang masaya ako ngayon, Joseph. Kasi na-feel ko na ako pa rin ang pinaka-importante sa amin. O, siyempre naman, walang anak na hindi importante sa mabuting magulang. Yun ang madalas sabihin sa akin ng parents ko. Kaya sinasabi mo rin sa akin ngayon? Oo, para maalala mo nang hindi ka nagtatampo sa parents mo. Ayaw ko ba? Pero kapag nakikita ko na pinapansin nila at pinakakalagaan yung katulong namin na yun, nagagahit ako talaga. Gusto lang talaga nilang tumulong sa taong kaawa-awa. At dapat maging proud ka doon. Dahil mabuting tao ang parents mo. Drigo, nailagay ko na yung bagong unique toothpaste sa bathroom, ha? Salamat, Lucita. Good morning po, tita. Tito. Oh, narito ka na pala, Steven. Sabi po kasi ni Mami sa akin, pinapupunta niyo raw ako dito. Ay, oo, Steven. Pasasamahan sana namin sa iyo na mag-enroll si Beverly. May meeting kasi ako ngayon sa isang importanteng kliyente. At ang tita Lucita mo naman, sasamahan si Dana sa kaibigan niyang Alahera. Kaya walang sasama kay Beverly. Pwede kayang samahan mo siya, Iho? Sure, tita. Tito, wala naman akong gagawin sa office ngayon eh. Salamat. We'll call you up later para malaman ang nangyari. Okay po. Mabuti naman po pala. Wala nang tampo ni pinsan sa inyo. Inaamo kasi siya ng tita mo. Kaya umayon na rin ako. Para mapaliwanagan namin siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Okay, we're home, Beverly. Salamat sa pagsama mo sa akin, Steven, ha? Naabala pa tuloy kita. Ikaw naman, hindi abala yun. Hindi naman ako busy ngayon eh. Tsaka gusto ni na tito na samahan kita para matulungan ka. Napakabuti talaga ni na Mama at Sir. Dahil sa kanila, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Kaya mag-aaral akong mabuti para naman matuwa sila. Kahit man lang sa ganitong paraan, masuklian ko ang kanilang kabutihan at mapasaya ko sila. Mabuti ka pa. Naiisip mong pasayahin si na tito at tita. Samantalang ang pinsan ko, puro pag-aaksaya ng pera at panahon ang ginagawa. Ang totoo nga pangatlong kurso na ang kinuha niya ngayon sa college. Baka naman this time, tapusin niya na ang kinuha niyang course. Bigyan pa rin natin siya ng chance. Pambihira naman. Yan palang dahilan kaya pinuntahan mo ako dito sa amin. Kasi gusto kong makabalita sa nangyari kahapon. Pinasamahan pa pala sa'yo, babaeng yun. Ay, special siya ha? Ayan ka na naman Gumagawa ka na naman ay kaiinis mo. Kasi sabihin mo na kung ano nangyari. Bakit hindi si na tito ang kausapin mo? Para naman tayong marites nito Pag tinanong ko naman yung mga yun, kulang-kulang naman yung ikukwento nun sa akin Kaya nga sa'yo ako nagtatanong. Sige na, sabihin mo na. Okay, sige. Physical therapy ang kukunin niya. Ha? At doon sa exclusive school na pinuntahan namin siya papasok. Kapal naman ang mukha noon. 4-year course pang kinuha. Bakit hindi na lang vocational? Hindi na nahiya sa gagasto sa pag-aaral niya. Sabi niya, mag-aaral naman siyang mabuti. Para hindi naman masayang ang tulong ng parents mo. Masyado kasing mabait si Mami at Daddy. Pero hindi bale.
sisiguraduhin ko na hindi magtatagal ang babaeng yan sa amin. Dana, ano bang binabalak mong gawin? Heto na po ang merienda nyo, Ma'am Dana. Sir. Thank you. Ilagay mo dito, sir. Natapon ng Diyos. Nabasag pa yung mga baso. Ang tanga mo kasi! Hindi ka maayos mag-serve! Dana, Ma'am Dana, sorry po. Sorry mukha mo. Iyak-iyak ka pa dyan. Bilisan mo, linisin mo na yan. Opo, Ma'am. Joseph, halika. Doon na lang tayo sa garden. Ah? Nakakasira ng araw ang tanga na ito eh. bakit mo naman siya pinagsabihan ng ganun? Tanga kasi! Hindi nag-iingat. Wala siyang kasalanan. Sinagi mong dala niyang tray, kaya natapon ng laman. Ay, hindi ko naman sinadya yan ah. Kung ganun, hindi ka dapat magalit dahil hindi rin niya gustong nangyari. Bakit ba pinagtatanggol mo yon? Ako ang kaibigan mo, hindi siya. Walang hiyang babaeng yun. Sobrang paawa. Di lang si Mami ang nakukuha niya. Pati si Joseph, nakukuha na rin niyang sympathy. Samantalang, ngayon lang niya nakita si Beverly. Kakainis talaga. Dapat na siyang mawala dito. Unti-unti niya nang inaagaw ang lahat sa akin. Ano bang dapat kong gawin? Alam ko na. Alam ko na kung anong gagawin ko. At dito, baka hindi lang siya basta mapalayas. Baka makulong pa siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Hindi ako maaari magkamali. Doon ko talaga inilagay yun. Dahil hindi ko ugali mag-iwan ng alahas kung saan-saan. Pero susubukan ko na rin halugugin ang kwarto namin. Magpapatulong ako kay Beverly. Ma'am? Ito po ako. Oh, ang bilis mo ah. Tapos ka na bang mag-review? Opo, Ma'am. Patapos na po kasi ako magbasa nang lumapit kayo kanina. Ano po yung utos niyo, Ma'am? Ay kung pwede, tulungan mo akong maghalugog sa kwarto. May hinahanap kasi akong gamit eh. Hindi ko naman makita. Sige po. Ano pong gamit yun, Ma'am? What? Nawawalan kayo ng alahas? Oo. Oo. Nagtataka naman ako. Bakit wala yun? Hindi ko naman ugali mag-iwan ng alahas kung saan-saan. Naku, Mami. Malamang naiwan niyo yun nang hindi niyo namalayan. Baka dahil sa pagod, kaya nakalimutan niyo na. Baka mamaya may nakapulot nun. Tapos di na binalik sa inyo. Pero si Beverly lang ang naglilinis sa kwarto namin, anak. O kaya nga, malay niyo napulot niya. Then, inangkin na. Mabait at tapat siya. Tulad din ng kanyang ina. Ay, naku, Mami, hindi ka nakakatiyak dyan. Ang dapat niyong gawin, halongkatin niyo yung mga gamit niya. Dana, makakasakit ako ng tao. So what? Ang importante, makita niyo yung nawawala niyong alahas. Ito ba nawawala mong alahas, Lucita? Ang brilyante mong kwintas? Oo, Rodrigo. Hindi. See? Nakita niyo yan? Sa gamit ng malditang ito? Ma'am Dana, hindi ko po ginawa yan. Isinungaling ka? Dana, bakit mo siya sinampal? Ninakawan
niyo si Mami, Daddy. Mabait na nga kayo sa kanya, tapos inabuso pa kayo? Hindi po ako magnanakaw, sir. Ma'am, Sinungaling. maniwala po kayo. Hindi ko po magagawang gantihan ang kasamaan na kabutihan niyo sa akin. Plastic! Lumayas ka na nga rito. Magnanakaw kayo. Dana, tama na yan. Mami! Sige na. Beverly, doon ka na muna sa silid mo. Iwan mo muna kami, ha? Ipatatawag ka na lang namin, Iha. Opo, sir. Ma'am. Mami! Daddy! Palayasan niyo ng babaeng yun dito. Magnanakaw siya eh. Dan, Ipapahamak niya lang tayong lahat. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Ano ang mangyayari sa tagbong ating iniwan? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Beverly. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiap sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi kasalanan ng maging anak ng alila. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi kasalanan ng maging anak ng alila. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. nalulungkot ako, Lucita. Ako, Madrigo. Ngayon ko napatunayan na labis ang galit na nararamdaman ni Dana kay Beverly. Kahit na nga wala naman kasalanan to sa kanya.
Oo nga. Kaya niyang ipahamak si Beverly. Sirain ang buhay. Matupad lamang ang gusto niya. Nagkamali ba tayo sa pagpapalaki sa kanya? Kung kamalian ang labis na pagmamahal, marahil Ano gagawin natin ngayon? Nahihiya ako kay Beverly dahil sa ginawa ni Dana. ipaliliwanag natin kay Beverly ang lahat. Hindi siya dapat panghinaan ng loob dahil sa pangyayaring ito. At si Dana, kausapin mo siya. Bakit ganun, Mami? Ba't hindi niyo pa pinalalayas ang Beverly na yun? Hindi pa ba sapat sa inyo yung ginagawa niyo pag nanakaw? Patatawarin niyo pa rin siya? Grabe naman, ano ba naman kayo? Pwede ba, Dana? Huwag mo kong pagalitan na parang ikaw ang ina dito. Bakit parang sa akin pa kayo galit? Ako na nga nagmamalasakit sa inyo. Nagmamalasakit? O gusto mo talagang mawala dito si Beverly? Kaya mo ginawa yon? Pinagbibintangan niyo ba akong nakapulot ng alahas niyo at naglagay sa mga damit ng babae na yon? Hindi, Dana. Natitiyak namin ng daddy mo yon. My God! Bakit niyo ginagawa sa akin ito? Nasarili niyong anak! Nabilog na talaga na babae niyo ng ulo niyo ni Daddy! Nung araw na mawala ang alahas, dumating ang daddy mo. Nakita niya pumasok ka sa kwarto namin. Hinintay ka niya lumabas. Ha? Hindi niya sana bibigyan ng masamang kahulugan yon. Pero nakita niya ang pagpasok mo sa silid ni Beverly. Mami! Ngayon, bakit mo ginawa yon, Dana? Ano? Bakit mo inilagay ang alahas sa aparador ni Beverly? Hindi! Siya nga kumuha nun, hindi ako! Nakalimutan mo na ba? 3 lang tayo nakakaalam ng kombinasyon sa vault ng mga alahas ko. Ikaw, ako, at ang daddy mo. O ano? Mami! Kailangan bang kumuha tayo ng investigador para umamin ka? Anak, masama yung ginawa mo. Sinisira mo ang buhay ng kapwa mo. Galit ako sa Beverly na yon. Walang magaling kundi siya. Kinukuha niya kayong lahat sa akin. Hindi ka dapat mag-isip ng ganyan. Mahal ka namin. At alam mo yun. Sa kabila ng mga sama ng loob na binibigay mo sa amin. Mami! Ang mababa mong grades, ang papalit-palit mong kurso, at ang pagkahilig mo sa layaw. Kahit kailan wala kang narinig na sumbat mula sa amin. Hindi pa ba sapat yun para maniwala ka sa pagmamahal namin? Hindi pa ba sapat yun upang pagbigyan mo kami sa kagustuhang makatulong sa kapwa? Kasi naman... Ayaw na naming maulit pa ang ginawa mong ito, anak. Huwag mo na sanang ulitin pa ito. Ano yung ginagawa mo, Beverly? Bakit ka nag-iimpake? Aalis na po ako, sir. Ano? Pagkatapos ng lahat, wala na po ako mukhang maihaharap pa sa inyo. Oh, Anak niyo po si Ma'am Dana. Natural po na siya ang panigan ninyo. Ang pakiusap ko lang po. Huwag niyo po sana akong ipakulong. Dahil saksi ko po ang Diyos, hindi ko po kayo pinagnakawan. tumahan ka na. Huwag ka na umiyak. Naniniwala kami sa iyo. Po, Alam namin ang katotohanan, Beverly. si Trico. At humihingi kami ng paumanhin sa iyo sa maling ginawa ng aming anak.
kayo, Sir Joseph. Salamat, Beverly. Wala pa ho si Ma'am Dana eh. Alam ko, nabanggit niya sa akin kahapon na may pupuntahan siyang party tonight. Naghanap lang kasi ako ng makakakwentuhan. Kaya ako nagpunta dito. Busy ka ba? Ako? Hindi naman po. Tapos ko na po ang mga trabaho ko dito sa bahay. Nagpapahinga lang po ako ng konti para makapag-review naman mamaya. Sipag mo naman. Hindi ka pa nahihirapang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho? Nahihirapan din naman po. Pero mas nananaig sa akin ang paghahangad na maabot ang pangarap ko. At yun po ang nagiging lakas ko sa pagsisikap. Para na rin po sa mga taong tumutulong sa akin. Hanga ako sa'yo. Hindi ka lang basta mabait at maganda. Masipag pa. Naniniwala ako. Magtatagumpay ka balang araw. Salamat po. Beverly, maaari bang huwag mo na akong uhuin o pupuin? Halos magkasing edad lang naman tayo eh. At saka, pwede ko bang malaman ang cell number mo? Ha? Para namang matawagan kita kapag gusto ko ng kakwentuhan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Nalinis ko na ang buong bahay. Ang ganda na naman ang sahig ng bahay. Pwede ka nang manalamin. Mahusay talaga ang Star Wax Floor Wax. Ay, tumutunog na naman ang cellphone ko. Tiyak na si Joseph na naman ito. Lagi na lang niya ako tinatawagan. Nag-aalala tuloy ako. Baka malaman ito ni Dana kung ano pang isipin at magalit na naman. Kakausapin ko si Joseph. Sasabihin ko sa kanya ang inaalala ko. Magaganda pa rin ang grades mo, Beverly. Nag-aaral po talaga ako mabuti, sir. Mabuti hindi nagbabago ang marka mo. Kahit na nga marami kang madalas nakausap sa cellphone. May iba ka pa bang kakwentuhan bukod kay Steven? Si Joseph po, sir. Yung kaibigan ni Ma'am Dana. Nanliligaw ba sa'yo? Naku, hindi po. Nakikipagkwentuhan lang. Wala namang masama kung ligawan ka niya. Basta, wag mo lang pababayaan ang iyong pag-aaral. Baka po magalit si Ma'am Dana. At saka, gusto ko pong maabot muna ang pangarap ko bago ko po isipin ang pag-ibig. 1 taon na lang, tapos ka na sa iyong kurso. Ano ba plano mo? Gusto ko pong ituloy ito sa nursing. At pag natapos ko po yun, at saka po ako kukuha ng medicine para makapagtrabaho po ako habang nag-aaral. Napakaganda ng plano mo. Sana lahat ng kabataan gaya mo. Yan ang totoo, Beverly. Mahal kita. Pero Joseph, baka magalit si Dana pag nalaman itong ginagawa mong panliligaw sa akin. Wala kaming relasyon. Kaibigan ko lang siya. Isa pa, ayoko munang isipin ang pag-ibig ngayon. Gusto ko muna mag-focus sa pag-aaral ko. Hindi naman ako nagmamadali. Handa kong hintayin ang tamang panahon. Joseph, ayaw kong umasa ka. Hindi natin kasi alam ang mangyayari sa hinaharap. Kaya sana, ibaling mo na lang sa iba ang damdamin mo. Ang babae yun.
Naliligaw na pala si Joseph sa kanya. Walang hiya siya. Sina mami naman, hindi man lang sinasabi sa akin. Kaya pala madalas, ayaw na ako sama ni Joseph sa mga party. Kundi pa ako maagang umuwi at narinig ang pag-uusap nilang dalawa. Magmumukha pa rin akong tanga. Aasa pa rin ako na mapapansin ni Joseph. Makikita niya. Makikita niya sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Dana, narito na ako. Buti naman. Bakit ba pinapunta mo ako dito sa park? Kasi dito, makakapag-usap tayo. Oh? Tungkol saan? Traitor ka! Pangasa ka! Ariko, bakit mo ako sinampal? Dahil niloloko mo lang ako. Anong niloko? Dana, wala tayong relasyon. Umasa ako nililigawan mo ko dahil sa closeness natin. Ano? Yung pala, ang bisit na anak ng alila namin ang gusto mo. Kung hindi ko pa narinig yung pag-uusap nyo, hindi ko malalaman. Dana, hindi kita pinaasa. Hindi ako nagtapat ng pag-ibig sa'yo. Ang mali ko lang, hindi ko nasabi sa'yo ang paliligaw ko kay Beverly. Dahil alam kong kokontra ka. Dahil galit ka sa kanya. Hindi ko alam na may damdamin ka sa akin, Dana. Bakit ano bang meron sa babaeng yon? Ha? At lahat kayo nakukuha sa akin? Ano bang problema, pinsan? Bakit ka umiinom ng alak? Dito pa sa bahay namin. Kasi gusto ko, samahan mo rin akong uminom. Tutong nasa province naman ng mommy at daddy mo. Para namang hindi mo ako kilala, pinsan. Hindi nagbabago ang ugali ko. Kahit wala ang parents ko. Ngayon sabihin mo, ano ba talagang problema mo? Si Joseph. Nalaman ko kasi, hindi niya pala ako mahal, pinsan. Ayos lang yun. Hindi mo naman siya boyfriend, di ba? Ikaw lang kasi. Hinayaan mong mahulog ang loob mo sa kanya. At ang masakit ba sa akin, ha? Naliligaw siya. Doon sa anak ng alila namin. Si Beverly. Ano? At yun! Yan ang hindi ko matanggap! Kayo pala, Ma'am Dana. May kailangan kayo? Kulang hiya ka. Ma'am, ba't niyo ako sinampal? Dahil mga agaw ka. Ma'am, tama na. Wala akong inagaw sa inyo. Inagaw mo si Joseph sa akin. Inagaw mo pagmamahal niya kasi malantig ka. Sakit po! Ay, lalong hindi kita bibitiwan hanggang sa makalbo ka. Ano ang gagawin ni Rodrigo at Lucita sa pangyayaring yun? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Maynard Nandicho Jr., at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Beverly. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi
nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabipang kapanapalabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi kasalanan ng maging anak ng alila. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi kasalanan ng maging anak ng alila. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Halika dito sa labas, kakalad ka rin kita. At kung ko lalampasan yung pagmumukha mo sa magasmang na simento. Tama na! Itiwan mo siya! Bakit mo sinasaktan si Beverly? Sir Rodrigo! Bakit mo siya binubugbog? Nasa labas pa lang ako ng bahay, dinig ko na kayo. Kasalanan ng mga agaw na yan, Daddy. Wala siyang utang na loob. Tinulungan niyo na nga, pinakain na nga sa palad niyo, inahas pa ako. Bakit ka nagsalita na ganyan? Inagaw niya sa akin si Joseph! Hindi po totoo yan, sir. Anong hindi? Si Joseph po ang kusang nanligaw sa akin. Hindi ko nga po siya sinagot. Sinungaling! Tinakit mo siya. Nagtagumpay ka naman. Walang hiya ka, maldita! Bakit, Dan? Boyfriend mo na ba si Joseph? Daddy, Kayong dalawa na ba? Kaya ka nagwawala ng ganyan? Dahil kung hindi, nakakahiya ang ginawa mo. palayasin niyo na dito ang babaeng yan! Kung hindi niya palalayasin ako, lalayas dito! Kumusta na ang pakiramdam mo, Beverly? Ma'am Lucita, sorry po. Alam ko pong ayaw niyo mag-away kami ng anak ninyo. Pero, hindi naman po ako nakipag-away sa kanya. Alam ko. Sinabi lahat ni Inday, ang labandera at planchadora namin. Nagbanta si Ma'am Dana na aalis dito. Pag hindi niyo po ako pinalayas. Beverly, Kaya alis na lang po ako. sandali lang. Hintayin mo ang mapag-uusapan namin ng Sir Rodrigo mo. Hindi maaaring basta ka umalis na lang. Lalo na malapit ang graduation mo. Hindi dapat maapektuhan ng problema ang pag-aaral mo.
Nakausap ko na si Steven, Lucita. Oh, anong sabi? Pumayag ba sila? Oo, Ay, salamat naman. alam nilang mabait si Beverly, kaya hindi ako nahirapan sa pakikiusap sa kanila. Naawa pa nga sila sa kanya, lalo na si Steven. Eh, talaga naman nakakaawa siya. Wala naman siyang kasalanan eh. Kung maaari lang, ayoko siya umalis dito, Drigo. Napamahal na siya sa akin. Ganon din ang nararamdaman ko. Pero kailangang ihiwalay natin siya kay Dana. Sobra ng pananakit sa kanya ng ating anak. Nagagalit ako kay Dana. Hindi na siya nagbago sa paglipas ng mga taon. Napakalaki ng pagkakaiba nila ni Beverly. Kahit naroon na si Beverly kay Steven, itutuloy natin ang pagtulong sa kanya. Hanggang sa matapos siya ng kanyang pag-aaral. Makabubuti rin siguro na huwag munang malaman ni Dana na naroon si Beverly. Para na rin matahimik si Beverly. Oo. Sasabihin ko kay Steven na sikaping manatiling lihim kay Dana ang lahat ng ito. Ayan. Tapos ko nang hugasan ng lahat ng ligpitin dito sa kusina. Iba talaga pag may smart dishwashing. Madaling makatanggal ng dumi sa gamit. Mabango pa. Oh, Beverly. Bakit ikaw ang gumagawa dito sa kusina? Sabi ko kay Manang Nena, tutulungan ko na siya. At saka, pasasalamat ko na rin ito sa pagpayag din yung tumira ako dito. Mabait ka. Kaya masaya kami nakasama ka. Lalo na ako. Steven? Kasi mas madalas na tayo nagkakausap ngayon. Matatahimik ka na rin dito. Dahil hindi ako papayag na guluhin ka pa ni Dana dito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ilang araw ko nang hindi nakakausap si Beverly. Hindi ko na makontak ang cellphone niya. Iniiwasan kaya niya ako? O may nangyari lang? Mabuti pa. Puntahan ko siya sa kanila para hindi na ako nag-iisip ng ganito. Akala ko pa naman. Kaya ka nagpunta dito para makausap ako, Joseph. Yung pala, para tanungin tungkol sa buwisit na si Beverly. Pasensya na, Dana. Ilang araw ko na kasi siyang hindi nakakausap. Ay, Joseph, kalimutan mo na yun. Sa akin mo nalang ibaling yung pansin mo dahil ako yung nagmamahal sa'yo. Kung wala dito ngayon si Beverly, alis na ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. Wala na siya dito. Ano? Pinalayas na namin. Saan nagpunta? Ma! Malay ko. Wala naman akong pakialam sa kanya eh. Buti nga, kung mapapahamak siya. Ay, salamat. Makakauwi na rin. Nakakapagod ang maghapon. Kaya lang ang hirap sumakay. Sayang, hindi ako masusundo ni Steven. Beverly, Joseph! Ikaw pala! matagal na kitang inaabangan dito sa labas ng ospital kung saan ka nag-OJT. Mabuti na lang, natsyempuhan din kita. Ano nangyari sa'yo? Bakit matagal ko nang hindi makontak ang CP mo? Nagpalit na ako ng SIM card. Ha? Mula nung umalis ako sa kanila. Para na rin si katatahimik nating lahat. Bakit ba? Anong nangyari? Sinaktan niya ako nang malaman na panliligaw mo sa akin.
Buti na lang patuloy pa rin akong tinulungan ng parents niya. Inilipat ako kina Steven. Ang pinsan ni Dana? Oo. Beverly, maaari ba kitang dalawin doon? Wag na, Joseph. Ha? Kalimutan mo na ako. Mga matahimik na tayo pare-pareho. Joseph, gusto kong maabot ang mga pangarap ko. Sana, maunawaan mo ko. Sundin mo na lang siya, pare. Ah, Kawawa naman si Beverly. Kung iiskandaluhin na naman at sasaktan ni Dana. Steven, sabi mo hindi mo ko masusundo. Maaga ako natapos sa meeting namin eh. Kaya pinuntahan na kita. Let's go. Joseph, aasahan ko. Susundin mo ang pakiusap namin ni Beverly. Rosita, nabili mo na ba yung sinabi kong ireregalo natin kay Beverly sa graduation niya? Ay, oo, Drigo. Mabuti. Sana magustuhan niya ang regalo natin. Mabuti pa si Beverly. Matatapos na sa medicine. Samantalang si Dana, 27 years old na. Pero hindi pa rin graduate ang college. Paano? Nakaapat na palit na ng kurso. May back subject pa. Walang tigil sa lakwat siya eh. Bala ko nga, pag bumagsak pa siya this time, hindi na natin siya pag-aaralin. Tama talagang desisyon natin na ilipat siya kina Steven at ilihim yung kay Dana. Sinungaling kayo! Ha? Kala ko ba naman, pinalayas niyo na talaga si Beverly? Niloko niyo lang pala ako? Dana? Nakuha na talaga ng malditang yun ang pagmamahal niyo sa akin. Tumigil ka nga! Kung umarte ka, para kang bata. Matanda ka na. Dapat nauunawaan mo na mga sinasabi namin sa'yo. Daddy! Ayaw mo tulungan namin ng ibang tao? Bakit? Dahil insecure ka. Dahil sila may narating. Pero ikaw na anak namin, wala pa rin. Sige! Pagtulungan niyo ako! Pagtulungan niyo ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ano pa talagang sasabihin mong good news? Galing dito sina Tito at Tita. Oh? Sayang naman hindi ko inabot. Kinausap kasi ako ng resident doctor ng ospital eh. O ano sabi nila? Kumusta na sila? Ipagpapatayo ka rin nila ng clinic. Talaga? Oo. At syempre, may itinuro na ako sa kanilang magandang lugar. Masaya naman, Steven. Kaya lang, Ano na naman? baka pag nakarating lahat ito kay Dana, magalit ng husto yun. Insecure sa sayo. Naiinggit kaya nagagalit. Pero siguro panahon na para tumayo ka. Steven? Hindi ko naman sinasabing awayin mo siya. Ipakita mo lang sa kanya na hindi kanya dapat isubsob sa lupa. Dahil pareho lang kayong nakatungtong sa lupa. Ha? Ikaw? Makapal ang mukha mo! Ay! Kinuha mo na nga ang mga magulang ko at si Joseph. Ngayon naman pati mga kamag-anak ko, ha? Walang hiya ka talaga! Walang hiya! Yan ba ang tinuro sa'yo ng walang hiya mong ina? Ang mga agaw! Tumigil ka na! Tiniis ko ang pagbibitang mo sa akin noon, ang kalupitan at panlalait mo. Pero sobra ka na! Hanggang ngayon, masama pa rin ako sa tingin mo. Bakit? Dahil alila ang nanay ko? Hindi kasalanan ang maging anak ng alila!
Lucita, nakausap ko si Steven. Pinuntahan pala't inaway na naman ni Dana si Beverly. Ano? Ang babaeng yun talaga? Hindi na nagbago? Ayoko sanang gawin ito, pero palagay ko, ito lang ang paraan para matauhan si Dana. Anong ibig mong sabihin? Ipagtapat na natin sa kanya ang katotohanan. Ha? Sasabihin na natin sa kanya? At anong katotohanan yon, Mami? Daddy? Dana, Sabihin nyo! Ano? Ano nga kaya ang katotohanang dapat malaman ni Dana? Hindi na nga kaya sila magkasundo pa ni Beverly? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Beverly. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hindi kasalanan ang maging anak ng alila. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi kasalanan ang maging anak ng alila. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Bakit hindi kayo magsalita ngayon? Mami! Daddy! Sabihin nyo! Dana, Tungkol sa tunay mong pagkatao,
Hindi ka namin tunay na anak ni Lucita. Hindi. Hindi totoo ang sinabi niyo? Hindi! Totoo ang sinabi ng Daddy Drigo mo. 3 taong ka noon ang ampunin namin. Yun ay dahil hindi ka kayang buhayin ng iyong ina. Patay na kasi ang iyong ama. At ang naiwan sa kanya ay ang bunso mong kapatid. Hindi siya nagpabayad sa amin. Sa halip, pinili niyang magtrabaho sa amin bilang katulong. Para kahit papano ay makasama ka. No! Huwag niyo sabihin sa akin ng aking ina. Oo, Ay, siya nga. Si Senny. At ang anak na alila na maraming beses mong hinamak ay ang bunso mong kapatid. No. Si Beverly. no! Hindi! Hindi! Dana! Dana! Magbalik ka rito! Dana! Hayaan muna natin siyang umalis, Lucita. Para makapag-isip. Ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo sa akin, Beverly? Gusto ko sanang magpaalam na sa inyo, Stephen. Ha? Aalis ka na dito? Oo. Pero, bakit? Nakakahiya naman kasi kung titira pa rin ako dito. Ganong may trabaho na ako at kumikita na ng maayos. Baka kung ano na ang isipin ng mga tao. Hindi mo naman sila dapat intindihin. May pagkakataon kasi na dapat din natin isaalang-alang ang ating kapwa. Dahil sa iisang mundo lang tayo naninirahan. Kung ganun pala, hindi na kita lagi makikita at makakausap. Maaari ka naman magpunta sa ospital na pinapasukan ko. O kaya sa bahay na uupahan ko. At kahit sa magiging klinik ko. Ayoko sanang mapahiwalay ka sa akin. Stephen? Beverly, I love you. Noon pa man. Pero sinikap kong hintayin ang tamang panahon para ipagtapat ko sa iyo ang aking damdamin. Nabigla naman ako. Sorry kung nabigla kita. Pero sana mapag-isipan mo rin ito. Akala ko mabait ka lang talaga. Yun pala, may damdamin ka rin sa akin. Rin? Oo. Dahil noon pa, mahal na kita. Ha? Pero, isinaisang tabi ko yun. Alang-alang sa mga pangarap ko. At sa mga taong tumutulong sa akin. Beverly, napakasaya ko. Salamat. Hindi ka magsisisi sa pagtanggap mo sa pag-ibig ko. Lucita, saan ka galing? Pinuntahan ko yung ibang kaibigan ni Dana. Nagbakasakali ako na baka alam nila kung nasaan siya. Ilang araw na nga pala siyang hindi umuwi dito. Uy, kumusta naman ang lakad mo? Walang nangyari. Lahat sila hindi alam kung nasaan siya. May dala siyang konting pera nang umalis dito. Pero malamang, ubus na yun ngayon. Drigo, kausapin natin si Beverly. Sabihin na rin natin ang katotohanan sa kanya. Baka matulungan din niya tayo sa paghahanap sa kanyang kapatid. Ano po? Nawawala si Dana? Oo, Steven. Ilang araw na. Bakit po siya umalis na walang paalam?
Kasi iha, hindi niya matanggap ang katotohanan ng kanyang nalaman. Ang lihim ng kanyang pagkatao. Teka, tita. Huwag niyong sabihin, hindi niyo siya tunay na anak. Tama ka. Hindi. Ampun niyo lang pala siya. 3 taon pa lamang siya noon ang ampunin namin. Dahil hirap na hirap si Zenny, hindi alam kung paano kayong bubuhayin. Sandali po. Bakit napasama po kami ni Inay sa kwento ni Dana? Dahil si Dana, ang panganay mong kapatid. Legal namin siyang inampun sa iyong ina. Dahil kailanman, hindi kami maaari magkaanak ni Drigo. Ang babaeng nanakit, sumira at tumamak sa akin. Kapatid ko pala. Kung ganon, hindi ko pinsan si Dana. Oo, Stephen. At alam ng mga magulang mo ang tungkol dito. Anong biro ng buhay itong nangyari sa amin? Patawarin mo sana kami, Beverly. Hindi namin gustong saktan ang damdamin mo. Ang totoo, wala na kaming balak pang sabihin ito. Pero kailangan gawin. Nasaan na po ngayon si Dana, tito? Hindi namin alam. Kaya nga gusto namin magpatulong sa inyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Oh, anong masasabi mo sa bago mong clinic, Bebs? Ang ganda-ganda, Steven. Alam mo, napakasaya ko. Salamat sa inyo. Kompleto na rin dito sa mga kailangan mong cleaning materials. Lahat ng ACS products meron dito. Lalo na yung Shield Bath Soap. Thank you. Talagang kailangan ko ang Shield Bath Soap. Dahil yun na lagi kong ginagamit. By the way, may balita na ba sa paghahanap ninyo sa kapatid ko? Wala pa rin eh. Humingi kami ng tulong sa mga pulis. Doktora! Doktora! Mark, bakit? May babae pong nawalan ng malay sa labas po nitong klinik. Ano? Oh, yan. Tingin ko, may buena mano ka ng pasyente. Ang dami ko pang report na dapat basahin. Ay, sumasakit na ang ulo ko. Si Dana. Naalala ko na naman siya. Nasa na kaya ngayon ang batang yun? Mali ba kami sa pagsasabi sa kanya ng totoo? Huwag naman sana siyang mapahamak. Dahil pag nangyari yun, masasaktan din kami. Dahil minahal na namin siya bilang aming anak. Drigo! Drigo! Oh, bakit para ka natataranta, Lucita? Tumawag si Beverly. Natagpuan na raw nila ang ating anak. Bebs, nag-text si Tito. Papunta na raw sila rito. Steven, Umiiyak ka? Bakit? siguro dahil nalaman kong kapatid ko pala si Dana. At ngayon narito siya sa harap ko. Walang malay. Dito pa siya nawala ng malay sa labas ng bagong gawang klinik mo. Alam mo, palagay ko, niloob ng Diyos na mangyari ito.
para magkaayos na kayong dalawa. Oh, yan. Nagkakamali ng ate mo. Saan ako nararo? Dana, Stephen? Paano? nawalan ka ng malay sa labas ng klinik na ito. Naalala ko na. Umalis ako ng bahay. Ilang araw na nakalilipas. Naubos na yung perang dala ko. Kasi ilong-ilo na ako na sa gutom. Kaya nawalan ako ng malay. At dito ka bumagsak sa klinik ko. Beverly. Ako nga. Ate. Alam mo na? Oo. At tinatanggap kita bilang kapatid ko. Sa kabila ng masasamang ginawa ko. Maaari pa namang ituwid yun. Salamat. Salamat, kapatid ko. At patawad sa lahat-lahat ng kasalanan ko. Dana, kumusta ka na, anak? Daddy. Kasama rin ako ng daddy mo, anak. Alala kami sa iyo, anak. Kung saan-saan ka na namin hinanap. I'm sorry, Mommy. Sorry sa inyong dalawa ni Daddy. Dana, Ang daming problema. At sama ng loob na binigay ko sa inyo. Pero hinanap niyo pa rin ako. Dahil mahal ka namin, na tulad sa isang tunay na anak. Patawad. At maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Sure ka ba na dito mo ako gusto matulog sa room mo, Ate Dana? Oo. Oo, bunso. Para makapagkwentuhan tayo ng gusto. Sabagay, gusto ko yun. Ngayon pa lang nga tayo magkakabanding ng ganito. At marami akong gustong itanong sa'yo. At ano naman yun? Kung paano naging kayo ni Steven, samantalang si Joseph yung nanliligaw sa'yo nun. Ang totoo, noon pa may lihim na akong pagtingin kay Steven. Kaya nga hindi ko sinagot si Joseph eh. Talaga? Oo. At nitong huli, nalaman ko nang magtapat siya sa akin ha. Pareho lang pala kami ng damdamin. Kaya yun, sinagot ko na siya. O di sa kasalan ng tuloy niyan. Ay, hindi po. Bakit? Dapat mauna ka muna sa akin, ate. Ay, maupo ka. Salamat, Beverly. Lalabas na siya. Ayun na pala. Beverly! Sino bang bisita ko? Kumusta, Dana? Joseph! Ang tagal mong nawala ah. Oo, nagpagaling lang. At okay na ako ngayon. Nagkita sila ni Steven sa isang conference, ate. At siya rin ang nagkwento sa akin ng lahat ng nangyari. Kaya pala hindi ko na nabigla. Iniimbita niya tayo, Nina Steven, Ate Dana. Saan? Bakit? Anong okasyon? Nakalimutan mo na pala. Birthday ko sa Makalawa. Ay. At wala akong partner.
para makasama sa araw na yon. Namasyal na naman pala si Dan at Joseph. Opo, Daddy. Abay, mukhang nagkakaigi na ang dalawang yun ah. Madalas na magkasama sa mga pamamasyal. Okay lang po yun. Para mauna sa akin magpakasal si ate. Masaya na kami ngayon ng Mami Lucita mo, Beverly. Dahil magkasundo na kayo magkapatid. Ako rin po. Damang-dama ko na sa kabila ng mga nangyari sa buhay ko, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ng aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, hindi kasalanan ang maging anak ng alila. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Beverly. Ginapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.